Isang masayang araw po. Ito ang ating mga matatandang inahin dito po sa Consolidated Pen. At ang naging adjustment lang po natin dito, yan po, yung palapit, si third, itinawid na po natin dito galing dun sa Sampaloc para po may barako tayo. Kasi po dun sa Sampaloc wala tayong natirang inahin. So ayan po si third, dito na muna siya. May 10 na kasama po siyang inahin dito sa Consolidated Pen. So si third po ang ating barako dito. Sarili pong produce din natin ito sa 4A Animal Farm. Si third po ay anak ni Junior Boar. Yun pong bulugan natin noon na anak ni Berktib at kasama po siyang survivor nung ating mga nandun sa likod na sa second breeding pen. Kaya po hindi ko siya pwedeng gamitin doon sa second breeding pen gawa ng may mga kalahi po siya doon. Doon sa 120 something po nating biik 2 years ago, may natira pong kulang sa 30, 20 plus po yung mga yon, kasama po si third. Kaya po siya ang pinili kong barako, dalawa po silang natira noon na maganda-ganda, mas buo po ang katawan ni third, mas bilog siya. Kaya siya po ang itinira nating barako at siya ang ating gagamiting panlahi ngayon dito sa ating Consolidated Pen, kung nasaan nga po yung ating mga matatandang inahin ay narito rin. Yun pong malalaking biik dito, huhulihin na lang po namin yan at itatawid na natin dyan po sa kabilang kulungan. Dahil yung mga baboy po natin dyan sa kabilang kulungan ay amin na rin inialis. Kaya isa pong tip na may isasama ko i-share ko sa inyo, kung gagayahin nyo po itong aming sistema na gala lang lahat, magkasama po ang inahin at barako, huwag nyo pong pagtatabihin ang inyong breeding pen. Ito pong si third ay napakaamong baboy, pero nung may naamoy po siyang ibang barako dun sa tabi, nasampa po ng bakod. So bago po makarating pa sa mag-away sila at magkadisgrasyahan tayo ng mga alaga, nag-decide ako na yung mga matatanda po na iniwalay natin dyan, itinawid pa po namin na isang bakod. Ipakikita ko po sa inyo maya-maya yon. So nandun po sila, may puwang po tayo ngayon na isang kulungan. Siya po namin gagamitin para itong ating mga malalaki ng biik dito ay dyan na po natin i-grow out. Yan na po ang ating magiging isa pang winning growing pen. Yung pong update lang, kulungan natin dun sa likod, meron po tayong 20 plus na biik dati doon, 2 lang po ang nag-survive. So, iwan ko na rin po sila doon. Si third na lang po ang inalis ko. At dito na nga po muna siya para may magsisilbi sa ating 10 inahin dito sa Consolidated Pen. Tawid po tayo, ipakikita ko sa inyo yung aming mga plano pa. So ito po yung nabakante nating kulungan. Dahil yung mga inahin po dito ay itinawid natin dun sa katabing kulungan lang. Dahil nga po yung barako natin na QB Cross Pampanga Native at si third ay nag-aaway dahil yan lang pong bakod na yan ang kanilang pag-itan. So nag-decide po ako na yung mga biik dito po sa kasunod na kulungan, mga 17 heads lang naman po yon, ay itinawid na namin, isinama na namin dun sa ating natitirang biik na 40 something dun sa dulo. Kaya po meron tayong almost 60 na biik ngayon na palakihin dun sa ating pinakadulong kulungan. So inalis po namin ang laman nito at dito po natin itinawid. So ganyan po ang ating gagawin.
laging may isang kulungan na buffer sa pagitan po ng ating mga alaga. So ganun din po ang gagawin niya namin. Yung mga biik dito na pwede nang awatin, huhulihin na po lahat para mapakain ng maayos at dito naman natin ilalagay. So yun po ang ating plano moving forward dito sa 4A Animal Farm. Pinag-aaralan ko rin po kung ibebenta ko na ng lahatan itong ating mga kambing. Dahil hindi po namin sila makontrol sa paglabas-pasok sa ating mga kulungan. Kung minsan po ay nabubulabog yung ating mga palakihin, gawa ng kasalukuyan po silang binigyan at nakain sila dito sa kanilang pakainan, magtatalunan po yung kambing, kung minsan po ay nagtatakbuhan yung ating mga alaga. So yan po ang ating pakainan dito sa ating ginagawang temporary winning growing pen. Meron po tayong 40 plus 17, kaya almost 60 po yung ating mga alaga dito sa kulungan na ito. Total po, nasa mga 200 pa yung ating mga biik at palakihin. So ito naman po yung ating pinaglalagyan ng mga kambing. At yung mga tupa po ay dyan lang sa ibaba nag-i-stay. Pero ang mga tupa po kadalasan ay dito natulog sa kabilang building. Pero dyan lang po sila sa silong. Hindi po sila naakyat ng flooring ng building katulad ng mga kambing. At yan po, pagkatapos gumala, babalikan nila yung sapal ng soya. Kaya po iniisip ko na dagdagan na lang ang tupa, aalisin ko na siguro yung mga kambing dahil po yung tupa hindi natalon sa loob ng aming mga kulungan. Pero yung kambing po, kahit na nung gawa namin, napilit silang awatin, ay lagi pong natalon. Kahit na po bubugawin namin pagkatalon, pag alis mo, balik na naman. So, sa isip ko po, isa sila sa mga nagiging carrier dahil kahit na sa pagpasok po ng farm, inadaan naman sila doon sa wheelbat dahil lalagyan po namin ng harang yon. Hindi sila makakapasok ng farm na hindi dadaan sa wheelbat. Pero dito po sa loob ng farm, hindi na namin sila napagpuputbat bago sila tumalon papunta sa ating mga kulungan. So po, maayos naman ang ating mga alaga dito sa second breeding pen. Yan po si Puti ang tiyan. Yung po si Puti na putik ngayon. May isa pong namatay sa anak ni Puti na ipit siguro. So yun po. Yung malalaki po ditong biik ay nakapagbawas uli tayo. Tumuwid na po uli dito sa kabilang kulungan. At ang isa pong ginawa naming adjustment dito sa ating dating expansion area ng mga inahin ay na pinaglalagyan natin ng mga biik ngayon, in-adjust po. Yan po ang ating pakainan ngayon. Yung maliliit na biik na lang po na nakapasok dito para hindi po sila argabyado sa kain. Kasi nga po, halo-halo yung size natin dito dahil kulang ang ating kulungan ngayon, dahil hindi pa po natin ginagamit yung ating 5 winning growing pen at meron nga pong nagkasakit sa mga yon. So ang gawa po namin, pinakakain pa rin dito sa may unahan yung ating malalaking mga biik. Dahil malalakas po sila, pwede silang agawan. At pagkabigay po ng pagkain dito, yan po, nagpadagdag po ako dati, yun lang dalawang, yung isang mahaba at isang maigsi, tapos dito na po ang pakainan nila. Sabi ko, kulang ang feeding space natin, kaya yun po ang titignan ninyo sa inyong mga pag-aalaga rin,
na pag nagpakain kayo, lahat sila ay sabay-sabay na pwedeng kumain, wala pong nababox out. Para po hindi yung tira lang ang kakainin naman nung mas mahihinang biik, so lalo pong liliit yung ating maliliit dahil nagkukulang sila sa kain. Kaya po ipinatayo ko nga kay Lito ito. Ito po, mas pino yung entrada. So yung maliliit lang ang makakapasok para po kumain ng ating bigay dito po sa loob. So ito po, dinadagdagan na lang ni Lito nung premium starter para po mas makakain ng maayos yung ating mga biik. Kasi po yung dating pangharang namin dyan, yung inahin lang ang ating pinipigilan makapasok, kaya po maluwag yung butas at yung malalaki nating biik dito ay nakakapasok din. So yan po ang ating shearing ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Yung paghihiwalay ng ating mga inahin para hindi magkakatabi yung mga barako at yung pagpapakain nga po sa mga biik ay gawa ng paraan para sila ay maluwag sa kanilang pakainan. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.